Kung sawa na sa city vibe, pwedeng puntahan ng Hoi An City. Mula Hanoi, nasa 1 oras ang flight papunta rito. Patok na bisitahin ng Hoi An Ancient Town na tila ibabalik ka sa 15th to 19th century. Hindi mawawala ang art galleries, bookstore at souvenir shops. Makakabili rito ng mga keychain na tig 50 pesos pataas o kaya postcard gaya nito na 40 pesos din ang presyo. Kung gusto naman ng activities, marami rin pwedeng itry sa Hoi An. Una riyan ang basket boat tour. Sa 116,000 dong o 290 pesos, 50 to 60 minutes kang makakaikot sa coconut forest at kahit ikaw, iikot-ikotin din. Ang nakakahilong experience pwede ring ipaprint as souvenir sa halagang 70,000 dong o 175 pesos. Nakakaguto maglibot, kaya naglipa na ang mga street food. Gaya nitong tornado potato na tig 30,000 dong o 75 pesos per stick. Pero malalasahan ng maagat na part. Tinikman din natin itong sikat na banh mi na approve ni Anthony Bourdain. Pagdating sa gabi, lantern boat ride naman ang pwedeng subukan. Nasa 30 minutes kang makakaikot sa Huai River. Hindi matatapos ang ride nang hindi sinisindihan ng kandila sa mga flower lanterns at nasa sambit ang hiling ng inyong mga puso. Kung gustong sulitin ang Vietnam tour, 1 oras mula Hoi An, pwede naman tumawid pa Danang. Dito, sikat na puntahan ang Sunworld Bana Hills. Para kang nasa Cloud9 sa 20 minutes na pagsakay sa cable car para makakyat sa 500-foot-long Golden Bridge. Diyan matatanaw ang bundok at maulap na kalangitan. Sa kabilang panig naman, mapupuntahan ng French Village sakay ng panibagong cable car. Malaman siyang mga European structures kaya nakaka-feeling Disney princess talaga. Minus lang ang makakapal na gown. Mas mainam kasing komportable ang isuot lalo't medyo mahaba-haba ang ikutan at lakaran. Sulit yung inakyat nyo kung ganito naman yung view na abutan nyo dito sa taas. Kung gusto ng Princess Ariel na ganapan, patok din ang magaganda at malilinis na beach sa Danang. Pantanggal init lalo't ang weather, tila Pilipinas din. Pero saan ka man mapadpad sa inyong paggala, paalala pa rin na igalang ang kultura ng inyong pupuntahan sa gitna man ng kasiyahan. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang turismo sa Vietnam. Makakasama natin yan si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie? Yes po. Saan ka pinaka na-amaze dito sa pagbisita mo sa Vietnam? Pop, siguro yung naisama nila yung kultura doon sa mga tourist destinations. Kasi for example, yung kanina, yung basket boat ride, merong isang part doon na sino-showcase yung traditional fishing. Yeah. Tapos, yung... So, actual ba na fishing village dati yun? Bago naging tourism spot? Oo, dati nga fishing village. Actually, up until now, may mga isda pa rin doon sa paligid. Ano ba nahuhuli dyan? Yung lantern, Pops. Gawa, handmade, yung mga lantern talaga. So parang nabubuhay din nila yung yung kabuhayan ng mga tao doon sa paligid. So yun siguro yung nakaka-amaze. Tsaka unang-una sa lahat, syempre, Pops, mura. 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 Gaano ka mura, Julie? Bigyan mo kami ng idea, halimbawa. Siguro doon sa 4 days, yung kinain namin, tsaka konting bili-bili, 10,000 pesos lang yung nagastos. 4 na araw? Yes, for 4 days. Aba, para ka nagpunta lamang sa isang probinsya sa atin. Parang Batangas, mas mahal ganyan. Okay. Etong cable car, halimbawa, gaano kamura yan? Magkano ang bayad dyan? Yung cable car kasi, Pops, kasama na siya sa bayad doon sa mismong Bana Hills. Gaano katagal ba yung pagsakay mo doon? 20 minutes yung unang ride mo papunta doon sa Golden Bridge. And then, short lang yung papunta sa French Village, mga 5 minutes lang. So, 2,600 yung buong tour dyan sa Bana Hills, kasama na nga yung cable car ride. At maganda yung mga makikita dyan? Maganda yung view, nakasakay ka na nga ng cable car, tapos kaya lang, Pops, mainit. 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 So talagang planuhin nyo yung isusuot nyo. Kung makikita maalinsangan ba? Parang humid, gano'n? Maalinsangan, maaraw. Tsaka yung weather talaga, Pilipinas na Pilipinas. Yung mga pagkain, nakita ko, tumigim ka nung parang yung potato. Tornado potato. Tornado potato, okay. Tumikim ka ba ng exotic? May mga exotic food ba dyan? Yes, maraming exotic food. Pero kasi kung pupunta ka dito sa mga, for example, itong pinuntahan natin, yung Asian town ng Hoi An, mga street food yung sikat sa kanila. So nasa tabi-tabi lang, may matitikman ka na. Mura naman yan, mura. Ano yan? 75 pesos. Yung ganong karami. Yung isang tuhog. Isang tuhog. At saka yung mga, of course, yung mga banh mi, yung mga noodles nila,
Ang average lang ng ginagastos sa pagkain, Paps, mga 150 pesos. So hindi talagang hindi mabubutas yung bulsa mo, marami ka pang matitikman. Okay, budget-related pa rin. So sabi mo, yung 4 days, 10,000 pesos lamang. Ano? Sa isang araw, mga magkanong iaalat mo doon? So mga 2,500. Okay ka na? 2,500, pero magastos ka na doon. Milyonaryo ka na doon, Paps. Ganun ba? Milyonaryo ka na sa unang araw mo pa lang. May pang-shopping ka pa, no? May pang-shopping pa doon. Pero na-book na kasi yung accommodation, so hindi na siya kasama sa kabuoang ginastos. Pero parang for this trip, let's say 4 days, 26,000 yung nagastos. Konting pang-shopping, so mag-a-add ka lang ng mga konting pang-shopping kung magpapasalubong ka. Yung experience mo ba na 4 na araw dito sa Vietnam, dun sa pinuntahan mo, enough ba yun para ikaw ay parang gustuhin mong bumalik? Actually, gusto ko na nga bumalik ngayon, Paps. Kasi yun nga sabi ko, hindi ganun nabutas kaganda, ang bulsa, and mababait yung mga tao. Tsaka, mahilig kasi ako sa kape. So, kahit saan kasi masarap may ang mga kape. coffee Vietnamese coffee. stand. Totoo. So, parang pwede kang magkape anytime sa murang halaga. As low as 35 pesos. Iced coffee na. Naku, sana all. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.